kapag nagsalita ang mga pahiwatig sa online na mas malakas kaysa sa mga salitang pag-unawa sa reaksyon ng publiko sa mga tunay na post ni Paula Oy sa gitna ng napapabalitang hiwalayan nila ni Ryan Bang. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa mundo ng social media at kultura ng celebrity, kahit na ang kaunting pagbabago sa online na pag-uugali ay maaaring mag-udyok ng mga haka-haka. Walang katapusang mga thread ng komentaryo at sa ilang mga kaso, pampublikong backlash. Ganito ang nangyayari para sa digital content creator na si Paula Oy na sa nakalipas na ilang linggo ay natagpuan ang sarili sa gitna ng isang online na bagyo. Kung ano ang nagsimula bilang mga bulong ng isang breakup sa personalidad sa telebisyon na si Ryan Bang ay naging isang emotional na salaysay na naglalagay kay Paula sa ilalim ng pampublikong pagsisiyasat, kung saan marami ang nag-aakusa sa kanyang bilang dahilan sa likod ng di umano'y paghiwalay. Ngunit ano ba talaga ang alam natin at gaano karami sa backlash ang batay sa katotohanan kumpara sa haka-haka na nakuha mula sa misteryosong mga post sa social media ng pampublikong interpretasyon at ang mas malaking tanong na inaabangan o ibinabangon nito tungkol sa privacy, pagpapahayag ng social media at ang emotional na halaga sino sina Paula Oy at Ryan Bang. Bago sumabak sa kontrobersya, mahalagang maunawaan ang mga individual na kasangkot. Si Paula Oy ay isang digital content creator na ang presensya sa social media ay patuloy na lumalaki dahil sa kanyang malikaing pagkukwento, aesthetic at visual at tapat na pagkikipag-ugnayan sa mga tagas-baybay. Ang kanyang nilalaman ay madalas na nakatuon sa pamumuhay, inspirasyon at personal na pagpapahayag. Si Ryan Bang, isang long-time television personality at entertainer, ay isang kilalang figure sa Philippine showbiz dahil sa kanyang katatawanan, karisma at kakaibang pananaw. Naging pangunahing bagay siya sa mga lokal na screen at mga feed sa social media. Kahit na hindi kinukumpirma ni Paula o Ryan sa publiko ang isang relasyon, ang mga tagahanga ay nagasunod ay matagal nang nag-iisip tungkol sa isang malapit na koneksyon sa pagitan ng dalawa. Batay sa pakikipag-ugnayan sa social media, magkasanib na itsura at pinaghihinala ang chemistry ang simula ng mga alingungaw. Ano ang nagdulot ng pagkausyoso ng publiko? Nagsimula ang buzz na nakapalibot sa Paris nang napansin ng mga tagasunod ang mga banayad na pagbabago sa kanilang online na pag-uugali. Mas kaunting pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kanilang mga social media account, pag-alis ng mga tag o pagkilala sa dating collaborative, supportive ng mga post, isang pagtaas sa mga caption na madamdamin na nagpapahiwatig sa account ni Paula. Ang ganito mga pagbabago ay sapat na upang itakda ang pag-ugong ng internet habang sinisimula ng mga netizens ang pagsasama ng mga screenshot, timeline at komento. Lumitaw ang isang malinaw na salaysay. May nangyaring mali sa pagitan nila at si Paula ang dapat sisihin. Ang konklusyong ito, gayunpaman ay hindi batay sa mga direktang pahayag mula sa alinmang partido. Sa halip, hinubog ito ng misteryosong nilalaman, mga pagpapalagay ng tagahanga at ang mga kapangyarihan ng digital storytelling. Ang papel ng patama. Ano ang ipinost ni Paula? Sa online na kultura ng Filipino, ang terminong patama ay malawak na nauunawaan bilang isang banayad na jab o isang hindi direktang mensahe na kadalasang naipost bilang tugon sa isang personal na salungatan. Karaniwan itong nasa anyo ng isang quote, isang memes o isang caption na lumalabas na pangkalahatan, ngunit halatang nakatarget sa isang tao. Ang kamakilang nilalaman ni Paula ay nilalarawan ng marami bilang puno ng patama. Ang ilang mga halimbawa ng kinabibilangan ng mga post tungkol sa katapatan, pagkabigo o pagpapahalaga sa sarili. Minsan ang katahimikan ang pinakamalakas na sigaw o sisika ng sisi sa mga sarili nilang mga pagkakamali. Mga kwentong tila tumutukoy sa pagtataksil o hindi pagkakaunawaan. Bagamat wala sa mga ito ang tahasang binanggit ng mga pangalan ni Ryan o ng sinuman, ang timing, konteksto at tono ay humantong sa mga tagasunod. Nabigyang kahulugan ang mga ito bilang bahagi ng isang patuloy na salaysay ng breakup. Marahil ang pinaka-controversial na bahagi ng pag-uusap ay ang pag-aakalang si Paula ang may pananagutan sa paghiwalay o sa pagdudulot ng emosyonal na pinsala kay Ryan. Walang pampublikong kompromisyon ng isang breakup, pabayaan sisihin. Si Ryan Bang ay hindi nagpost ng anumang bagay upang magmungkahi ng isang pagwagsak o maghalagang mga kasalanan. Ang laro ng sisihin ay ganap na hinimok ng mga interpretasyon ng tagahanga at viral na nilalaman. Di porket masikat si Ryan Bang ay siya na ang papanigan. Di porket ako ay tahimik lang, ako na ang sisisihin ng karamihan. Ito ang naging post ni Paula. Dahil hindi naman daw totoo na porket na may nangyari sa kanilang dalawang paghiwalay o hindi pagtutuloy sa kasal ay siya na ang may kasalanan. Di porket masikat, siya na ang mas bibigyan ng karapatan.
Nagtatalo ang ilang mga tagahanga na kung talagang walang itinatago si Paula, dapat niyang sabihin ng malinaw. Ipinagtatanggol ng iba ang kanyang karapatan na ipahayag ang kanyang sarili, na ibinabanggit na ang mga kababaihan sa mata ng publiko ay madalas na pinupuna ng mas malupit pa sa pagsasalita ng emosyonal. Bakit ba pipilitin na ipapa-explain pa kay Paula ang pangyayari kung merong nangyaring hindi maganda sa kanila ni Ryan ba or dahil sa kanilang paghiwalay? Bakit hindi na lang hayaan natin hanggang sa maging ready na silang magsalita at mag-admit, hindi yung gumagawa ng mga issue or kung ano-ano para lang bigyan ng husay o linaw ang mga pangyayari upa lang may masisi. Hindi naman dapat daw maasahan si Paula, hindi naman karapat-dapat na ganoon din siya. Tao din siya at kung may nangyari man sa kanilang hiwalayan, antayin dapat kung ano ba talaga ang totoong dahilan, hindi yung gagawa ng mga issue at siya naman ang sisisihin. Mayroon din kasarian sa aspeto kung paano itinalaga ang sisihin. Sa mga celebrity split, madalas na tinatarget ang mga babaeng figure, lalo kapag nagsasalita sila ng hindi direkta, habang ang mga katapat na lalaki ay binibigyan ng benepisyo ng pagdududa o nakikita bilang mga panganib ng masyadong pagbabasa sa social media. Ang social media ay umuunlad sa interpretasyon ang bawat emoji, post o unfollow ay mababasa bilang sinyalis, ngunit ang hyper-analysis na ito ay maaaring lumika ng mga maling salaysay. Lumitaw ang tatlong pangunahing panganib: project bias, maaaring pinapakita ng mga manonood ang kanilang sariling mga karanasan ng heartbreak sa sitwasyon, pagbabasa ng kalungkutan, pagkakasala, o mali siya sa mga post na maaaring hindi nagdadala ng mga kahulugang iyon, pagkiling sa pagkumpirma kapag naniwala ang mga tao sa isang particular na teorya. Halimbawa, si Paula ay may kasalanan, pinibigyang kahulugan nila ang bawat bagong post bilang ebidensya na sumusuporta sa paniniwalang iyon. Narrative overload, kapag ang bawat aksyon ay tinitingnan sa pamamagitan ng linti ng drama, ang tunay na mensahe kung mayroon man ay maaaring mawala. Totoo din naman kasi ang sinasabi ng iba, di ba, o ni Paula? Totoo naman na kung sino pa ang less na sikat, siya pa ang sinisisi. At kung sino pa yung mas nakikita sa TV, siya pa yung palaging sinisave. Kaya naman, totoo mang kawawa si Ryan Bang sa mga pangyayari dahil makikita naman nating naapektuhan siya. Pero hindi naman natin din masasabing hindi naapektuhan si Paula. Kahit pa na makikita natin siyang matatag pa rin. Minsan kasi ang mga babae, kahit na sobrang sakit, ay mas pinipiling maging matatag dahil mas marami pa ang kailangang i-priority kaysa sa kung ano-ano pa. Si kaso ni Paula, ang kanyang mga post ay maaaring pangkalatang pagmumuni, bahagi ng isang personal na paglalakbay o kahit na mga tungkol sa iba pang mga kaganapan sa buhay. Ang online na media ganun pa man ay pinalit ang pagtuon nito sa isang interpretasyon. The silence from Ryan Bang. Hindi tulad ni Paula na patuloy na nag-post, si Ryan ay nananatiling tahimik kahit na may kaugnayan sa chismis. Ang katahimikang ito ay nagdulot ng karagdagang haka-haka. Ang ilan ay niniwala na ang kanyang kawalan ng pagtanggi